Danau City, Cebu. Isang mapayapang umaga noong April 8, 2019. Sa likod ng Cogon Cruz Integrated School, habang nag-aayos ang mga utility workers, isang umaalingasaw na amoy naging tawag pansin sa isang abandonadong septic tank. Nang buksan ng takip ng nasabing septic tank, isang nakapanlulumong eksena ang tumambad sa kanila. Ang walang buhay at nagsisimula ng maagnas na katawan ng isang 14 anyos na dalagita, si Tessa Marie Igay. Paano ang isang batang dapat na nasa loob ng silid-aralan upang matuto ay natagpo ang malamig at nabubulok na bangkay sa loob ng isang septic tank? Ito ang kaso ni Tessa Marie Igay, ang dalagita sa loob ng septic tank. Agad na rumisponde ang mga eksperto upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen. Ang biktima ay positibong kinilala ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang mga suot na damit. Ngunit ang mas lalong nagdala ng kilabot sa mga otoridad ay ang resulta ng opisyal na autopsy report. Humigit kumulang 34 na saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng batang si Tessa. Ayon sa medico legal, dumanas ng matinding torture ang biktima bago tuluyang malagutan ng hininga. Sino ang may gawa nito? Lahat ng mata ay napabaling sa mismong gwardya ng paaralan na si Jesse Medikilio, 34 na taong gulang, na biglang naglaho at nagtago matapos madiskubre ang krimen. Sa pag-usad ng investigasyon, lumabas ang isang komplikado at madilim na plot twist, isang lihim na relasyon di umano sa pagitan ng gwardya at ng minor de edad. 4 na araw matapos ang madugong pagkatuklas noong April 12, 2019, tuluyan ng sumuko si Jesse Medikilio sa mga otoridad sa Tuburan, Cebu dahil sa usig ng kanyang sariling konsensya. Sa kanyang pag-amin sa media at sa pulisya, emosyonal niyang sinabi na nagawa niya ang krimen dahil sa matinding galit at personal na alitan sa ama ng biktima na kanya di umanong nakasagutan matapos nitong magalit. Ayon naman sa pamilya, matinding selos ang nagtulak sa sospek dahil may iba ng kasintahan ang batang biktima. Ang hatol, dinala ang kaso sa korte para sa krimeng statutory murder dahil sa edad ng biktima. Batay sa kanyang mismong voluntaryong pagsuko, pag-amin at sa hindi maitatangging physical at forensic evidence na patunayang guilty si Medikilio. Siya ay hinatulan ng parusang reklusyon perpetua. Nasa likod na ng rehas ang salarin upang pagbayaran ang kanyang ginawa. Ngunit ang hiyaw para sa katarungan ay nananatiling umaalingaw-ngaw sa Danau City. Ang trahedya ni Tessa Marie Igay ay hindi lamang kwento ng isang brutal na pagpatay. Ito ay isang masakit na paalala sa ating lipunan ukol sa kaligtasan ng mga kabataan sa loob ng mga institusyong dapat ay nangangalaga sa kanila. Ang isang security guard ay kinuha upang maging unang linya ng depensa at proteksyon ng mga estudyante. Ngunit paano kung ang taong binigyan mo ng tiwala na magbantay ang siya palang kalaban?